ako'y may nakausap na source. Pupwede si AA na makipagrelasyon pero walang kasal. Payag naman ang pamilya niya at in fact, kailan lamang po ay nakasama ni Sunshine Cruz at ni AA ang mga anak ni Mr. Atong Ang sa isang dinner. Wow! Ito po ay isang marespetong paalala ng mga nagmamahal sa hari at reyna ng pelikulang Pilipino na pareho ng pumanaw, si Fernando Poe Jr. at si Miss Susan Roses. Ito po ay isang pagpuna sa ginawang panayam ni Julius Babaw kay Miss Ana Marin. Masama ang loob nila talaga. Oo. Eto na naman po kaming tatlo, mga kapatid natin at mga kachika. Kumusta na po kayong lahat? Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang paglalatag namin ng maiinit na chika at kontrobersiya para sa inyo. Di ba naman, Romel Chika? Tama, masaya, malungkot, magulong kwento, ayan ay para lang sa inyo. Yon, puro para sa kanila. Oo. At syempre, naku, bakit namumuti na may mukha mo? Nasubsub ka na naman po sa espasol. Heto na po siya, Barikutot, of course. Wendell Alvarez. Siyempre, hindi lang bibigyan namin kayo ng kasiyahan, kundi ang mga showbiz intriga na ito ay para sa inyo. Wow! Connect tayo! Connect! Di ba naman? At totoo naman po yan, mga kachika. Lahat po ng gusto nyo, yun po naman ang ibibigay namin sa inyo. Wala pong hindi, basta para sa inyo. Dito po sa ating programa, inyong programa. At ito ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Sino nag-wake up sa'yo? Marunong na siya. In myself. In myself. Talaga? In myself? Talaga? Can you please say it in English? The one? The one that who make this makeup is in myself. Yan ang gusto ko yung pagsultada natin, Oh, tawanan agad. naman. Tapos sa closing, di ba, halakhakan pa rin. Ganyan po tayo kasaya dito sa SNN, of course. Ayan, eto na. Pinagpipistahan pa rin. Kaya lang, may mga fake news. Hindi talaga may iwasan yan. Pag ang mga balita ay talagang viral, may gagawa talaga. Paano kaya nila nabubuo yung mga fake news? Alam naman nila na buhay pa yung mga tao na tinutukoy nila at pwedeng idiretso at linawin yung mga pinakakalat nila. Katulad na lamang kay AA, si Atong Ang at saka si Sunshine Cruz. Kalain mong ang inilabas nag-propose na magpapakasal na. Oo, at binigyan daw ni AA ng 200 million worth na bahay si Sunshine Cruz. May traha di bolang napakamahal, ang sing-sing. Bakit ganun, Ro? Samantalang wala namang kaplano-plano. Ano ang sabi ni Mr. Atong Ang? Lahat yon fake news. Ang totoo lang, yung nag-kiss kami sa sabungan, yung kumanta kami ng Bakit Ngayon Ka Lang, at ano pa isa? Yung kumain sila. Pinanindigan. Kumain sila sa tuli, at saka yung pinanindigan siya. Yun ang mga totoo. Pero lahat po ng mga nababasa nyo at napapanood, yung tungkol sa kasalan, wala pong katotohanan. Ako'y may nakausap na source. Pupwede si AA na makipagrelasyon pero walang kasal. Payag naman ang pamilya niya at in fact, wow. Kailan lamang po ay nakasama ni Sunshine Cruz at ni AA ang mga anak ni Mr. Atong Ang sa isang dinner. Wow. Alam mo, ito na to yung pakilala. Di ba dati si Sunshine dinala niya sa pundo? Sa lolo niya? Alam mo ba yung nangyari doon? Ang akala pala ni Sunshine, pwede ba akong pumunta dyan, Shine? Sabi raw ni AA. Oo naman, sabi raw, gusto kong makilala yung lolo mo. Oo naman, pwede akong magdalang pagkain. Oo naman, hindi akalain ni Sunshine na yung palang dadalhin na pagkain pambarangay. Catering na. Pagka pinakain yung buong barangay halos. Diba? Ibang klase yung AA, di ba naman? Tapos eto pa, doon sa dinner na yon, nandoon si Mr. Benchan, ang tagapamuno at may-ari ng bench. Bakit nandoon? Kasi gusto raw magpasalamat ni AA kay Mr. Benchan dahil kinuhang endorser si Sunshine Cruz. Wow. Di ba? Yung nakatupi. Andun yung pagtanaw ng utang na loob, pasasalamat
pasasalamat at pagpapahalaga. Di ba? Kaya malinaw pamilya sila. Family ang pakilala nga ni Mr. Atong Ang kay Sunshine at sa kanyang mga anak. Pamilya tayo, parang ganon. Pero walang kasal. Pwede na yun kung talaga naman actually, di ba? Ang maganda lang naman yung pag-amin, inamin ka, panindigan ka. At saka si Sunshine naman siguro hindi pa rin handa para doon sa isang kasal. Dahil alam naman niya na mayroong pamilya si Mr. Atong Ang. At anong sabi ni Mr. Atong Ang? Hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa kahit sinong babae. Ayun. Hindi ko pababayaan ang mga anak ko. Yun ang kanya. Napakaganda ng kanyang panuntunan sa buhay, di ba? Basta maligaya silang dalawa, masaya sila na magkasama, di ba? Pero yun na pong iduldul pa yung kasalan, nag-propose na binigyan na ng 200 million worth na bahay. Hindi po talaga totoo lahat yun. Ang totoo, nag-dinner si Atong Ang, si Sunshine, at ang mga anak ni AA. Kasama si Mr. Benchan. Ayan. Haba ng buhok yun. Shine ko na talaga. Alam ko naman. Anong nakalogay-logay? Long hair. Akala ko logay. Long hair. Siyempre, I'm sure naghanda ka ng isang magandang pyesa para kay Atong Ang. Maganda ang kwento natin. Dahil ang ganda ng kwento. Ano ang kakantahin mo? Di kakantahan ko sila ng In your eyes, I can see the love before you go. In your eyes. Okay. I can see the reasons why. George Benson. Kaya mo ba yan yung umpisa? I think I finally know you. Wow. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Ay, ikaw na. Don't you know? Don't you know that love just like Don't you know that love just like a train. Sige, go. The tapes unveiling. Unveiling. Kanta mo. Ito. In your eyes, hindi namin itatama. I can say the long before you go. In your eyes. Tama lang yung eyes. In your eyes, sa iyong mga mata. In Paris. At ang mga mata kailanman ay hindi nagsisinungaling. Pwedeng magsinungaling ang dila, ang bibig, pero ang mga mata ay hindi. Sa mata nakikita ang emosyon ng tao, di ba? Talaga ba seryoso ka in your eyes? Siyempre, di ba? Ang ganda kaya ng mata ni Atong. Talaga. Pag nakita mo siya ng malapitan, chinito kasi, di ba? Di ba yun nasikat ngayon, yung mga chinito eyes? Kasi nausa ang mga K-drama. Di ba? Si Shai naman, ang ganda-ganda. Ang kinis-kinis. Wala masyadong make-up. Gusto ko siya pag walang make-up. Pusot lang, wala masyadong lipstick lang. Lipstick lang. Yun ang tunay na maganda, yung hindi pinaghandaan. Ayan. Ang pangalawa po naming ilalatag sa inyo, mga kachika, medyo sensitibo po. Kasi ang nakapaloob po sa kwentong ito ay isang taong kinilala ng buong Pilipinas at 20 taon nang nakahimlay. Of course, ang tinutukoy po namin ay walang iba kundi ang hari ng aksyon, the King, Fernando Poe Jr. Bakit ba nauuso ngayon ang pagkukwento at paglalatag ng mga istorya tungkol sa namayapana? Sa madaling salita, paghalukay ng mga nakaraan. Binubulabog pa, di ba? Ito ay sa isang marespetong paraan po, ang kasamahan ng, paano ko ba sasabihin? Hindi naman natin siya kalinya Sa entertainment tayo, siya naman ay sa bulwagang pambalitaan, sa news naman siya. Ito po ay isang marespetong paalala ng mga nagmamahal sa hari at reyna ng pelikulang Pilipino na pareho ng pumanaw, si Fernando Poe Jr. at si Miss Susan Roses. Ito po ay isang pagpuna sa ginawang panayam ni Julius Babaw kay Miss Ana Marin. Masama ang loob nila talaga. Kasi di ba sinabi ni Ana Marin doon sa interview na it's an open secret. Marami nakakaalam ng tungkol sa amin, pero walang naglakas ng loob na ilantad at ilabas. Ikaw bilang isang laging kasama ni Tito Rani sa mga shooting, nakabantay kayo nakikita nyo lahat, di ba? Meron ka bang sinulat? Wala. Bakit?
Ay kasi hindi naman, at kahit mismo si Kuya Rani, hindi naman binabanggit. At saka marespeto. Tapos wala namang kinikwento na tungkol doon sa mga talang buhay ni Fernando po. Wala naman. Ang ibig kong sabihin, yung personal na buhay ni The King ay hindi inilalathala ng mga reporters kahit may nakikita. Ganun katindi ang pagrespeto sa kanya ng movie press. Ibang klase. Ibang klase talaga. Si Ana Marin sinabi yon sa panayam. Pero bakit siya nagpa-interview? After 20 years, 2 dekada na ang nakararaan. Ang nakakalungkot, di ba, nung nabubuhay si FEJ, na dapat nila niya. Kung talagang di ba? Pero bakit ngayon kung kailan na mayapa na dapat ibinaon na isinama na sa linda dahil yun ngayon hindi ibinubulgar na sa lahat, diba? Dapat pinanindigan lang, tinapos na lang ng ganun-ganun yun. Basta alam lang natin na meron silang anak si Ronyan at meron pang isa si Lovie po. Pero si Ronyan, regular na nakikita ni The King. Si Lovie po pala, hindi nakita kailanman ni Tito Rani, kundi nung malapit na siyang pumanaw. Hindi raw pinahihiram si Lovie ng kanyang lola kay Tito Rani. Kaya ang nagdadala ng sustento nila, si Rudy Mayer. Artista rin siya na malapit kay The King. Sa kanya nagsimula yung weather lang. Okay. So siya yung nagdadala noong sustento. Si Ronyan at saka si Tito Rani nagkikita. Silang mag-ama. Pero nagtataka sila kung saan kinuha ni Ana Marin yung kwento na sinusundo daw sila pagka madaling araw, tapos dinadala sa Antipolo. Wala pala talagang dinadala doon si Tito Rani. Wala napaka ano pala nung lugar na yun, sekreto at pribado. Ayan ang nakakamahirap dyan. Yung may kwento kang bago, hindi na mapapatunayan ngayon kasi namayapa na. Kaya siyempre iisipin nyo, nung mga nakakakilala sa kanila na wala namang ganun. Lalo pa yung mga close na close kay The King, yung mga stuntmen, sila alam nila lahat pero never silang nagsasalita dahil sa matinding respeto kay The King. Nung nasa ICU na si Tito Rani, doon pumunta si Lovie at saka si Ronyan. Ipinatawag ni Tito Rani, wala ang kanilang mga ina. Alam mo kung sinong tanging nakapasok doon bukod kay Manang Inday? Sino? Si Tita Dolor Guevara. Tita Dolor. Si Tita Dolor. Siya lang ang nakapasok. At nung magpunta doon, si Ronyan at saka si Lovie, hindi sila nagkita ni Tita Inday, ni Manang Inday. Kasi nasa isang kwarto na kinuha din nila doon sa St. Luke's, yung pahingahan kapag kalalabas ng ICU. Yun. Ayan na ang mga kwento. At saka yung itinago daw siya, ganun, pagbalik sila na naman, itinago ulit, tapos ang daming kwento, di ba? Meron pa siyang sinabi daw, lahat daw ng okasyon, present daw. Kasama siya. Present daw. Lagi. Pinagtatakahan yun. Kaya nga ngayon, ang nalalagay din sa alanganin, si Julius Babaw, nababasa naman natin sa mga dyaryo, sa mga pahayagan, yung pangungwestiyon na, ano ba ito? Bakit kailangan pa? Si Susan, ang kanang kamay ni Tito Rani na si Susan Tagle, ang tindi ng hinampo. Kasi bakit pa binabalikan itong mga ganitong kwento para man lang sana sa respeto ay hindi na muna hinalukay pa. Katulad nito, 20 years ago, pumanaw na. Ngayon, magkukwentuhan sila. Sabi nga nila, sana man lang, bago naman in-interview ni Julius Babaw, bumusina naman siya, nagpasintabi naman siya. Andiyan naman si Senadora Grace po, di ba? Opo, pwede naman. At saka yung si Miss Ana Marin, bakit ngayon lang siya lumantad sa kabila ng ganito yung mga kwento-kwento? Ngayon, syempre, ang kwento niya, ang alam ng iba-iba. Paano yung kwento? It's her story. Kumbaga, I will say this because this is my story. Paano yung story na alam ng iba? Maraming kumukontra doon sa mga kwento. Yun na nga. Di ba? Ang hirap na pinigilan daw siya sa pagpapakasal ni The King. Never daw nangyari yon. Hindi totoo na pinigilan siya na magpakasal ni Fernando Poe Jr. Never. Hindi siya pinigilan. Napakalinaw. Napakahirap ngayon. Hindi natin ngayon alam kung saan ngayon ang kwento. And it's ngayon their story. Kontra dun sa story ni Ana Marin. At saka mayroon siyempre,
bakit siya magkikwento? Mayroon nakakaalam kasi simple buhay pa yung mga taong nakakaalam tungkol sa istorya Nandyan na pa, yun. nakapalibot pa rin dyan. Yan ang Oo. mahirap. Mahirap yung mga kwento-kwento na ganyan. At saka, di ba, lagi nating sinasabi, kapag pumanaw na, utang na loob natin ang respeto sa mga buhay pa, katotohanan. Nakikita naman natin, di ba, kung paano dinakila ng buong bayan ang isang Fernando Poe Jr. at tinanghal siya at inuluklok bilang hari ng pelikulang Pilipino, reyna ng pelikulang Pilipino, si Manang Inday. Yun bang mga ganun, di ba po pwedeng palampasin, patawarin na lang? Bilang respeto sa mga pumanaw na. Ano bang gusto palabasin ng Ana Marin na yan? Hindi Bakit ko alam napaka-interview Ang alam siya? ko, lumalabas siya sa mga Ay, kaya teleserye. pala. Kaya. Kayong para mapag-usapan. May kwento pa yung aking source na isang araw, may tinawagan director si Ana Marin. Ang sabi raw, pwedeng pakisabi kay Ronnie, gusto ko siyang makausap. Kasi si Ron yan, gustong mag-artista. Saka kinukuha siyang endorser ng San Miguel. Sabi raw ganon. Si Tito Ronnie naman, busy siya palagi, di ba? Hindi mo naman mapipilit na umalis sa trabaho para hindi na nakapagkita si Tito Ronnie. Hindi. Ayan. Ito yung mga kwento talaga hindi natin alam kasi sabi niya, so paano ngayon? Kaya dapat pinatay na lang yung kwento yung ibinauna isinama na sa libing. Kaya yung question nga nila, bakit kailangan kasi na si Julius Babaw, linyahan yung mga ganito. Dapat siya ay newsreader, di ba? Siya ay nasa news, di ba? Kung bakit naman kasi parang umano siya, lumihis siya ng landas. Bakit napunta siya doon sa bakit wala na ba siya may makuha ang ibang mga news na may interviewin niya? Ang dami nagtataka dyan, Anong tanong ng mga kolumnista? Pera-pera na lang ba ang labanan? Views na lang ba ang labanan? Ganon. Question sa tuloy ngayon ng ganyan, di ba? Ang daming kolumnista, nabasa mo? Nabasa ko, sabi, views na lang ba para magkapera ka? Ganon na lang. Ganon talaga. Kasi nasa isaalang-alang kasi yung taong namayapa na dito. Yung iba naman hindi pinansin Yung iba niyang panayang. Pero sensitibo talaga ang mga tao na merong mga pumanaw na mahal sa buhay. Sensitibo. At hindi nagkulang si Manang Inday nang mamayapa si Tito Rani. Binahaginan niya ang mga anak ni Tito Rani. Tama. Ibinigyan talaga. At saka tahimik na si Manang Inday. Hindi yan nagsasalita. Totoo. Eto pa. Di ba tinanong siya, alam mo ba na merong pamilya, merong asawa, si FPJ? Ang sabi niya, hindi ko alam. Di ba sabi niya, hindi ako nagtanong. Hindi ko alam, wala naman nagsabi sa akin. Sabi niya, ikaw, isa kang Pilipino, artista ka pa. Hindi mo alam na asawa ni FPJ si Susan Roses? Diyos ko, yung suntok lang na sunod-sunod, sino ba maalala mo? Diba? Pero napakadiretso ng sabi niya, bata pa kasi ako noon Wala nagsabi sa akin. Hindi ko alam. Nalaman ko na lang nung meron ng maraming taon na lumipas na meron ng ng punto ng realisasyon. Wala daw. Hindi ako naniniwalang hindi alam ni Ana Marin na may asawa. Ako hindi rin. Kasi diba maraming mga artista na nagsasabi nililigawan na siya ni Fernando Poe Jr. Pero ang sabi nila, nirerespeto nila kasi si Manang Inday. Kaya hindi nila inaano yung pangliligaw. Parang hindi nila kinikwento, ay niligawan ako ni Fernando Poe. Tapos nung mamaya pa si Tito Rani, napanood nyo naman din yung kay Ana Marin, di ba? Sinabi niya, I was not given the chance to see him na dapat ay binigyan din ako dahil siya ang tatay ng anak ko. Natural yung respeto, yun yung usbong ng respeto noong mga panahon na yun. Ang pinayagan lang doon, si Ronyan, si Lovey. Yun lang ang pinayagan, di ba? Kaya yung respeto talaga, hindi dapat nawawala yan Kapag yan ay nawala, wala na. Para ano pa aasahan natin? Na ang tagal-tagal na nire-respeto ang pangalan, inalagaan, tapos gayon naglalabasan pa na hindi na inilantad. Inilantad, di ba? Si Ana Marin, nag-artista kasabayan ni Ann Villegas at saka ni Chona Castillo. Sila magkakasabay. Hanggang sa pumalaot na siya at nakatambal siya ni Tito Rani sa isang pelikula na pinagsamahan nila ni dating Pangulong Joseph S.
Estrada. Diba? Yon. Pero nakakalungkot lang lalo na si Susan Tagle ang sama-sama yung mga stuntmen na alam ang lahat pero wala kang narinig na anuman sa bibig nila. At yung grupo ng mga kaibigan talaga ni Tito Rani at ni Manang Inday na hindi nagsalita ng anuman tungkol sa lihim at nagaganap sa personal na buhay ng pamilya. Ngayon sila'y takantaka. Bakit naman in-interview pa ni Julius Babaw si Ana Marin? May butas talaga ang Oo, may question. At saka alam mo, first time ko lang talaga narinig na nag-react yung isang Susan Tagle. Oo, tama. Wala siyang kahit sa mga ibang kwento. Todo mga si Susan Oo, walang yan. Ngayon lang siya. So, ibig sabihin, walang katotohanan yung mga sinasabi niya. Maraming kwento si Ana Marin na kinokontra ng malalapit kay The King. Kaya lang, di ba, sabi nga natin your words against mine, my words against yours. Di ba, parang ganon. Pero ang hirap niyan, no? Hindi pa tapos to, Nay. Mukhang haba ito kasi maraming taong maglalabasan na parang ipagtatanggol na nila yung katulad ni FPJ. Ipagtatanggol yan na hindi naman yan. Ganito pagkakaalam ko. May maraming ganyan. Buhay pa sila. Oo, buhay pa. Yung mga stuntmen, sumasaludo din ako sa kanila. No? Sila yung laging kasama ni Tito Rani. Wala kang maririnig. Mga kasamahan, kaibigan, ay naku, wala kang maririnig. Tapos ngayon, biglang ibinuyang-yang. After 20 years, di ba? After 20 years, 2004, nang mamayapa si Tito Rani, di ba? Tapos ngayon lumabas. Ayan yun. Ang tanong nga na ngayon lahat, para saan ang interview? Ayun, yun na nga. Yun ang question. Para ano at para saan itong panayam ni Julius Babaw kay Ana Marin? At saka bakit hindi man lang nagpasintabi, bumusina at nagparamdam? Ang dami namang buhay pa na nagmamahal kay The King at kay Manang Inday na po pwede sigurong binusinahan muna. Di ba? Yun yung tinatawag na respeto. Hindi tayo against sa pakikipanayam ni Julius Babaw kahit kanino pang artista. Kaya lang ito, itinatawid din namin kung ikaw ay may karapatang mag-interview, yung mga nasagasaan sa panayam mo, may karapatan ding maglatag ng kanilang sama ng loob. Ayan. Yun lang naman yun, di ba? Ay, naku. Ay, naku. Alam ko meron kang kantang nakahanda pero huwag na. Kumusta ka? Di ba yung pinasikat talaga ni Fernando po? Kung natapos ko lang ang aking pag-aaral. Mali. Nonoy Zuniga yan di ba? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsana'y meron na akong dangal na ihaharap sa'yo at yayabang sa panaginip lang kita mahagkan. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bumuha sa isang sampa. Anong sampa? Ang aking inayang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Pero idagdag din natin, sinabi ni Ana Marin na nung siya ay naging Kristiyano na, nagkaroon siya ng panghihingi ng kapatawaran sa 700 Club. Huwag natin tanggalin yun. Yun ang pinaka. Yun ang sinabi niya. May realisasyon. Yun. Hay nako, paano ba ako magtatanong ng sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay, naku, eto na nga ang ating blind item na talaga nga naman. Naku, mahirap itong itawid, pero hindi ka magbibigay ng masyadong clue dyan. Oo, mahirapan ako itawid. Pero naku, eto na, gagawin ko po ang aking lahat na makakaya. Merong mag-partner nakilala sa showbiz at saan pa man. Saan. Pero kilala. Kalat ito kalat talaga. Lahat nakakaalam na sila ang magkasama. Magkarelasyon. Itong magkarelasyon na ito ay, wala naman kasi pag-amin ito, naghiwalay ba o pareho silang committed. Kasi si lalaki, may pamilya ito bago nakilala si babae. Pero si babae, talagang wala ito, never na naman. Nagkaroon ng mga boyfriend, pero dito talaga ito, na-link ng bonggang-bongga na parang stay ang relasyon sa kanya. Pero meron siyang karelasyon. Ay, ito ba?
Okay. Oo. Diba? Pero, ang hirap nito Ang hirap kasi nung inaayos nga natin ito, parang kumaitala. Pero ayun na, kilalang kilala na ito kasi laging sinasabi ng mga artista at kahit sino pong nakakabasa at nakakatingin sa kanya, napaka-yaman naman ng partner niya. Parang wala ka nang hihingin. Wala nang kailangan pa. Wala nang kailangan pa. Pero bakit? Oo. Pero ito na. Sa tagal ng panahon, syempre, ito si babae, parang nakahiga na ito sa salapi. Oo. Pero hindi pala doon nasusukat ang lahat-lahat. Dahil sa ang relasyon niya nga ay may kaidaran na. Sabihin natin may kaidaran na. Diba? May kaidaran na. Ito si babae, mukhang nagmumurang kamyas. Na kinuha may kaidaran na rin. Pero, mas pa. Itong couple na ito, itong partner na ito, may kaibigan pa sila na isa ring mayaman din. Yun. Na syempre, akala ng lahat, business lang ang lahat-lahat. Kasi lang magkakasama. Pero may relasyon pala. Yung pala, lumabas-labas na meron pala ito si babae, meron naman karelasyon niya ito. Kaya ang question mark yan, bakit pinapayagan ng karelasyon ng actress na ang karelasyon niya ay kagrupo? Eto na nga ang siste. Kasi daw pala ito, kaya na-develop siguro sa isa't isa, eto palang partner na ito, yung unang partner pinag-uusapan natin, kapag hindi may di pagkakaunawaan, ang laging saklolo, ang laging tagapag-ayos, etong isang lalaking ito. Si partner B. Si partner B. Yung kakano. Teka muna, si partner B yung karelasyon talaga ng actress, ha? Oo. Pero ito, kaibigan, ang alam nating lahat, kaibigan lang nila itong isang lalaki. Si A. Si A. Tapos B. Ano ba yan? Sabi ko, naku, hindi po sinasadya, pero bakit nag-swap? Yun. Yun ang nangyari, napunta na ngayon ang Pag nag-aawa yung actress at saka si partner A, ang nag-aayos, yung letter A. Si letter B. Si B. Oo. Nalito na rin. Yuko! Pahina ka na ng pahina. Oo. Pag nag-aaway ang actress saka si partner A, si partner B ang nag-aayos sa kanila. So ka nakakita ng ganong relasyon. Naakala natin, magkakasama lang sila sa negosyo. Business partner. O business partner lang. Ano yung tumatawag yung si partner A kay B? Oo, sabi niya, yusin mo naman kausapin mo ito kasi syempre, siguro pag habang comfort, ayan, doon na nagsimula ang lahat. Bakit may naaway si pare? Parang gano'n. Hindi ko ba alam na ano yan, ganito yan. Siya ang ganito. Ay, naku. Siyempre. Kakaloka. Parang hindi ako makapaniwala sa ganyang kwento, no? Pero maniwala na tayo. Isang hulma. Oo. Isang hulma, sila yung magkakasama. Pagkatapos, ang umaayos doon sa problema nung magjowa na ito, yung original na jowa nung girl. Di ba parang anong nangyari? Ewan ko. Huwag mo akong tanungin. Rigodon de amor. Oo. Tapos ito na ngayon. Nagkaano na ngayon, nagkadikit na ngayon yung yung hirap, yung isang lalaki at saka yung sa babae. Ito na ngayon, ang ending. Nawalis na. Ay! Oo, nawalis na. Pinalitan na siya. Ay, naku, sinabi mo pa. Ay, ang akala natin, di ba? Ito na yun Wala mas bata yung ipinalit. Oo, makinis. So ngayon wala nang aayusin si partner B. Wala nang aayusin. Oo. Napunta na. Wala na. Iniwan na. Ay. Babaguhin ko yung ko. Sasabihin ko, alam niyo po mga kachika, mga SNNers, sigurado, hindi niyo alam kung sino itong kwento ni Romel na to. Siguradong lahat kayo mauupo ngayon sa row 4, nakatabi ang mabawang basuran at merong electric fan. Kailangan ng electric fan pag-iintindihan, pero alam mo na yung matatalino ang CFM. Anong CFM? ang SN. SNNers, ang tatalino mga yan kasi nakita naman nila yung transition ng kwento. Alam nila yun. Ay nako, ang tindi talaga. Kung sino man ang makakahula at makakatext sa akin agad-agad kung sino ang triangulong ito, ay bibigyan ko na isang jacket. Showbiz now na. Alam mo, bigyan ng jacket yan. Super luwag ka talaga ngayon. Hindi. Basta, bigyan ano ba kasi dapat gawin?
Bahay ka. Kung alam nila, I'm happy for you. Ayan. Baka akala nila kung ano yan. Ay, syempre. Pagkatapos na ang dami nagtatanong, ano ba yung piano? Diba? Pagkatapos ng ulan, may rainbow. Ay, sumisikat ang araw. Correct. Sumisikat ang araw. Kaya dapat anong gagawin? Eto, pag may araw na, mag-subscribe na po kayo at mag-like, mag-share. At pakisama rin po ang Romel Chica Vlog. Salamat po. At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para happy kayo lahat at maka-upload kayo ng mga bagong videos ng SNN. At ang sinasabi ko palagi na please, don't skip at supportahan nyo namin Showbiz Now na official. Ito yung amin TikTok. Para happy lahat. Kantahan mo nga yung blind item ni Romel. Meron ko ba nasisilip na kanta para sa kanila? Mahal mo siya. Mahal kita. Mahal mo siya. Mahal niya ay iba. Ay! Diba yun ang tama? Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Rigodon de amor. Ay, Diba? Ay nako, sigurado ko. Talagang magsusunog kayo ng kilay ngayon sa aming blind item dahil hindi ka magbibigay ng matinding clue. Dahil, alam nyo na, Majirap na. Kaya naman, lagi po namin tinatanong mula sa puso, nasaan ba kami kung wala kayo? Maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta at pagmamahal. Romel, thank you. Salamat. Happy for you, Nana. Uy, makakala nila kung ano yan. Makakala nila may baka relasyon ako. Ay, hindi. Masaya tayo. Masaya ang 2020. Maligaya. Correct. Maligaya. Okay. At hanggang sa susunod na sultada po ng ating programa, inyong programa, ito po ang Showbiz Now Na! Mahal mo siya. Mahal kita. Mahal mo siya. Iba. Yan. Iba.